Sinisilip na po, tinatanong. Pero tanong pa lang, nagre-react na agad yung kabila. Itong issue ho dun sa mga flood control daw po sa Davao City. Mangyari kasi na itanong at tinalakay ni Congressman Benny Abante ng Maynila doon sa isang pulong balitaan o press conference sa Kongreso. At kanyang naitanong, kamusta kaya ang flood control program sa Davao City? Maayos ba yung flood control program doon? Kasi kaya ho na itatanong yun dahil di pa naman po tapos, unfinished business pa rin, di pa rin ipapaliwanag. Totoo ba at kung totoo sang ginamit ang 51 billion pondong inilaan sa Davao City, 1st District, noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon at noon at ngayon, si Congressman Pulong Duterte ang congressman dyan. Pero doon sa unang pagtatanong, sa media pa lang ni Congressman Abante kung anong nangyari sa flood control project sa Davao City, nag-react kaagad si Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, walang problema sa amin. Maayos daw yung kanyang flood control program. So ayan o, yan ang sabi ng inyong congressman. Kayong mga taga Davao makakapagpatunay yan. Wala ba sa inyong baha? Di ba kayo binabaha? Kung natuloy yung project na yan, ay hindi ba substandard yan? Matibay ba ang pagkakagawa? Kasi dun sa Bulacan, sa Pampanga, at sa Mindoro, ang mga flood control project, dalawa lang ang nangyari. Substandard at saka ghost project. Substandard kasi bagong gawa, nagigiba na. LPA at habagat pa lang, wasak na yung mga dike at saka flood control. O dyan ba sa Davao, ganon? Wala na ba kayong baha? Nagtatanong lang. Kaya tinatanong ito kasi lahat ng project ng national government, ng congressman at ng senador, DPWS, at iba pang departamento, people's money. Pera yan ng mamamayang Pilipino, kaya may karapatan tayong magtanong at dapat sagutin ng tama at maayos. Huwag kayong pikon. Huwag kayong magalit pag tinatanong kung saan ginamit ang pera ng bayan. Kasi obligasyong ipaliwanag yan. Ito, congressman na nagtatanong Kaagad-agad ang sagot ng isa, maayos yung lugar namin. Hindi palpak ang project namin. Para bang defensive ka agad ang dating. Anyway, so yan ho'y bahagi lang ng, alam niyo, parang silang congressman. Congressman ng 6th District ng Manila, si Abante. Congressman ng 1st District, Davao City, si Pulong Duterte. Ayan, Yun yan. Pero isang ngayon na napaka-active na nagtatanong at nagsasalita ay si Congressman Ronnie Puno ng Antipolo City. Dating DILG Secretary ng panahon ni Ramos. Hanggang sa kahit bago siya, pinapangaralan nga niya mga congressman. Sabi niya, huwag niyong pagtakpan. Kung meron kayong dapat ipaliwanag tungkol sa inyong mga project. At pagdating naman sa end of legislation, wala naman pinipili dyan. Kahit kapwa congressman, kung kailangan imbestigahan. Ay tama naman yun. So yun yung sinasabi ni Congressman Puno. Veteranong politiko yan. Kahit na bago sa Kongreso. Para bang, huwag tayo maging balat sibuyas. Kung balat sibuyas kayo, balat sibuyas tayo, wala tayong karapatan magpunta sa gobyerno. Yan ang kanya sinasabi. At yan din ang aking paniniwala from day one. Ako bilang mamamahayag at political blogger, yan din ang aking paniniwala. Lahat ng nasa gobyerno from local to national, elected, appointed, o career official o employees, hindi kayo dapat pikon, hindi kayo dapat balat sibuyas. Dahil subject talaga kayo for criticism, constructive criticism, wake-up call ang mga pagtalakay kasi kayo'y gumagastos at pinagsusweldo kayo ng pera ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat kayong sumagot pag tinatanong. Huwag madahanin sa galit. Huwag daanin sa kapangyarihan. Maganda pong paalaala yan. Dinugtungan ko lang ang paalaala kasi yun ang aking paniniwala. Kailangan po yan ay maintindihan nyo. Kasi kung pupunta ka sa gobyerno at nasanay ka sa pribadong sektor na arrogante ang dating, walang pakialam sa ang dating, o pikon, hindi pwede yun. Pagpunta ka sa gobyerno, kahit anong posisyon, mamamayang Pilipino ang employer nyo. Mamamayang Pilipino ang inyong pagsisilbihan. Mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo sa inyo. Mamamayang Pilipino ang inyong paglilingkuran. Hindi yung pangsarili nyo o kaibigan lang o personal sa pamilya. Hindi ganon. Kung hindi nyo alam yan, ay talagang sasabit at sasabit kayo. Kaya tingnan nyo yung mga veteranong politiko. Kahit anong isyong talakayin, criticism laban sa kanila,
naintindihan nila yun. Sasagutin kung kinakailangan. Pero hindi sila nagdidemanda, hindi sila sumasagot na parang pikon sa media. Hindi, kasi alam nila ang kanilang pinasok na trabaho. Yung mga bago or mga dati na pero ang attitude talagang kakaiba, yan ang madalas pinipikon, napipikon. Kasi tandaan nyo, pag nasa gobyerno kayo at nalaman kayo ipikon o hindi maganda yung attitude nyo, lalo kayong gagalitin ng media. Lalo kayong sisilipin. Kasi ang media, independent yan, wala namang pakialam sa inyo yan. Ang media ay nabubuhay sa sweldo ng company na kanyang pinagtatrabahuhan. So independent yan pag nagtanong sa inyo. Independent yan pag kinausap kayo. Hindi kayo ipagtatanggol yan. Hindi rin kayo kakampihan yan kasi hindi trabaho namin sa media ipagtanggol ang politiko. Kahit sino, kahit na taga-gobyerno. Kasi magkaiba ang trabaho. Kayo ay public servant. Kami nag-public service din pero private sector. Tulay ng mga balita, vice versa. Gobyerno, mamamayan. Mamamayan, gobyerno. Ang trabaho ng media. Ganon po yun. Okay? Kaya pag ang media ay nag-interview, trabaho nila yun. Pag mali ang interview, may pananagutan sila. Pero merong limitasyon yan. Pag ang media ay nagpagamit sa mga interes ng negosyante o politiko, mali yun. Dapat ang media hindi nagpapagamit. Kasi pag nagpagamit ka, iba ang dating nun. Masisira ang kredibilidad mo. At ang takbo ng balita ay makakaapekto sa kaalaman ng mamamayang Pilipino. Ganon po. Di katulad sa social media, YouTube, Facebook at iba pang social media platform. Ayan dito, karamihan dyan bias. Karamihan talaga dyan personal interest. Kasi wala silang sinusunod na regulasyon. Walang prangkisa ang social media. Ang regulasyon ay sa YouTube, Facebook lang. Pag nakalusot ka dun sa regulasyon, okay na. Pero yung regulasyon sa estado, wala. Hindi katulad sa media. Lalo ng broadcast. Mayroong prangkisa. Pribilehiyo lang yan. Hindi yan pwedeng, hindi utang na loob yan. Sa print, may mga permit sila. Ganun po. Kaya ibang-iba ang traditional media at social media. Alam ko yan kasi nandyan ako parehas. Nandito ako sa social media at nandun ako sa traditional media. Yan po ang pagkakaiba. Kaya yung dinudugtulang ko lang sa issue ng huwag pikon, huwag balat sibuyas ang government official. Lalo na ngayon, usong-uso ngayon ang takipan at pagkapikon. Kunwari ay galit, kunwari ay walang alam. Kasi na-expose na ang malawakang korupsyon sa mga project, not only flood control. Kung hindi sa iba-ibang project, lalabas at talabas yan dahil pinaninindigan ni Pangulong Marcos na alamin, i-expose at tinatawagan niya at humihingi siya ng tulong sa mamamayan sa pagitan ng sumbong mo sa Pangulo. Kaya nga mahigit ng 10,000 sumbong ang tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang.